Sinasabi ng system na si Agnes ay nakakuha ng isang kritikal na hit. Nakangiting sinasabi ni Grid na tulad ng inaasahan sa isang necromancer na may mababang HP, ang kanyang health ay nag-scrap sa ilalim. Ito na ang kanyang tagumpay, ginamit ni Agnes ang Taunt of Ventao, at biglang nabalutan ng apoy ito, at gumamit ito ng Clown King Ventao. Ang Clown King Ventao ay isang taong nakipaglaro pa sa mga demigo. Hindi ito kayang labanan, lahat ng mga kasanayan sa pag-unlad ay kinansela ng hindi kasiya siyang pagtawa. Ikaw ay nagdudulot ng status effect frenzy sa loob ng 1 minuto. Ang basic attack power ay bahagyang tumataas, ngunit bahagyang bumababa ang depensa. Lahat ng casting speed na kasanayan at pagkonsumo ng resources ay lubhang tumataas. Inabot ng Ventao ang kanyang kamay, ang iyong kasalukuyang HP at ang HP ng may-ari ng Ventao ay pinagpalit. Ang HP ngayon ni Agnes ay naging 49,300, ang HP ngayon ni Grid ay naging 819. Nagtataka at sinasabi ni Grid na teka lang, ang kanyang HP. Sa isip-isip ni Grid na nakakabaliw ito, isang HP swap na hindi pinapansin ang healing at mga shield item. Kailangan niyang mag-ingat hanggang sa matapos ang debuff. Umatake na si Agnes at tinatanong nito kung ano ang ginagawa niya. Sinasabi ng system na nakatanggap ka ng 1,930 pinsala. Hindi madaling namamatay ang isang alamat, ang HP ay bumaba sa pinakamababa at lumalaban sa lahat ng pag-atake sa loob ng 5 segundo. Nagtataka at sinasabi ni Agnes na dahil ba sa frenzy, nakasama ng skill ng Ventao. Naging ganito siya kaawa-awa mula sa isang low-level debuff. Sinasabi ng system na ang Immortality Invincibility duration ay nasa 5 segundo. Sa isip-isip ni Grid na ang huling pananggalang, ay ang Immortality passive, ay nag-activate ngayon. Dapat niya siyang talunin sa loob ng 5 segundo, umatake na si Grid, at sinasabi ni Agnes na mukhang umaasa siya ng husto sa status resistance ng legendary class. Kalokohan lang umasa sa klase niya, hindi niya nga alam kung karapat-dapat siyang maging unang hari. Sinasabi ng system na ang Immortality Invincibility duration ay nasa 4 na segundo na lang. Nakapag-counter si Agnes, at sinasabi nito na kaya napupunta siya sa nakakahiyang sitwasyon sa totoong labanan. Ang Immortality Invincibility duration ay nasa 3 segundo na lang. Sa isip-isip ni Grid na ano bang sinasabi niya, siya ay isang Balls Contractor, gamit ang mga explosive na pagbabasehan ng mga pangunahing pag-atake. Ang Immortality Invincibility duration ay nasa 2 segundo na lang. Sumisigaw at galit na sinasabi ni Grid na tignan niya kung sinong nagsasalita. Kung umaasa siya sa klase niya, siya naman ay umaasa sa kanyang kontrata. Ang Immortality Invincibility duration ay nasa 1 segundo na lang. Nakatanggap ka ng 1,400 pinsala, ang frenzy duration ay natapos na. Ang Immortality duration ay natapos na, sa isip-isip ni Grid na ngayon na. Meron siyang item na nakatuon sa depensa at recovery. Ginamit ni Grid ang 3-layer set, at ang Tiramed's Belt. Power of Tiramed, kapag bumaba ang HP sa 10%, 30% ng HP ay instant na naibabalik. Cooldown, 12 oras, nakakabawi ka ng kalmado gamit ang Composure stat effect. Sinasabi ni Agnes na nakabawi na siya sa mga status effect at naibalik na ang kanyang HP. Wala siyang skill, pero parang ipis ang kanyang HP. Sa isip-isip ni Grid na dahil sa Composure, na sinanay niya sa Blacksmith. Composure, mabilis na nakabalik sa mga status effects. Umatake na si Grid at ginamit nito ang Pagma's Sword Dance, at Transcended Link. Nag-counter-attack at nagpalabas ng Dark Aura ang Leech. Sinasabi ni Grid na mayroon siyang mga nakakainis na kasama. At nakatitig na lang si Grid sa dumating, sinasabi ni Agnes na hindi niya talaga gets. Bakit kailangan niyang magpigil dahil sa lalaking ganito? Subukan niya man lang gumawa ng dahilan, si Beredin pala ang dumating at sinasabi nito na disappointed din siya Agnes. Ang puwersa na tinatawag na God of War o si Lawel ay hindi handa para sa sitwasyong ito. Gayunpaman, talagang kahanga-hanga ang katotohanang nagtagal sila ng ganito katagal. Sinasabi ni Agnes na hindi mahalaga ang proseso, ito na ang huling pagkakataon na gagamitin niya ang kanyang landas para sa kanyang libangan. Ang ipis na ito lang ay nakakainis na, kaya harapin niya ang God of War. Sinasabi ni Beredin na kawili-wili,
isang taong may parehong kapangyarihan at galit ay nagpipigil sa pagpatay. Tatapusin niya na sana ang likurang linya ng Overgeared Kingdom, ngunit hahawakan ito ng mga rookie. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na sa tingin niya ba, mapupuksa sila ng rookies. Ganun ba sila kadali? Sinasabi ni Beredin na sino ang kumukuha ng mga tunay na baguhan ngayon. Nakarinig na ba siya ng mga karanasang baguhan? Sa isip-isip ni Grid na anong meron sa tiwala na yan. Ito ay isang bluff, hindi siya mahuhulog dito, hindi sila matatalo ng normal na mga manlalaro. Hindi sila magpapatalo, nagtitiwala siya sa lahat, may malakas na pagsabog ang nangyari. Sumisigaw at sinasabi ni Jishuka na halos hindi nila maalis ang mga undead, at ngayon ito. Napatingin naman si Pan kay Jishuka at tinatanong nito kung okay lang ba siya. May dumating at sinasabi nito na halos nag-settle down sila pagkatapos madisband ang Blood Carnival. May favor sila sa Immortal, at maghiganti sa kanila, at pagpatay ng 2 ibon sa isang bato. Ito pala si Black at sinasabi nito na bilang regalo, dadalhin niya ang maganda niyang ulo kay Agnes. Sa isip-isip ni Pan kung bakit nandito sa ganitong oras ang isang sun-level powerhouse, na si Black. At sinasabi nito na dapat siya ang unang magbigay ng leg niya. Umatake na ito at ginamit niya ang Rain Spear, papalapit na ang atake ni Pan, at biglang ginamit ni Black ang illusion. At bigla na lang ito naglaho, sinasabi ni Pan na isang nakakainis na kalaban ang sumali. Sinasabi ni Jishuka na manatiling matalas, ang paglitaw ng Immortal na nangangahulugan na malapit nang matapos ang labanan. Kung malalampasan nila ito, panalo na sila. Sa kabilang lugar, umatake si White kay Euphemina at sinasabi nito na halika dito cute girl. Biglang dumating si Rigas at inatake niya ito, at batid pa ni White na mukhang hindi sapat ang pagbugbog niya sa kanya sa Siren, Rigas. Sinasabi ni Rigas na gaya ng inaasahan sa Sun-level powerhouse. Hindi siya nagpapatalo ng 2 beses, sinasabi ni Euphemina na hindi ito gagana. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng natitira niyang mana sa mga attack skill. Sinasabi ni Rigas na ito ay isang perfect chance para ma-clear ang advancement quest na Mamad Soul Liberation. Huwag siyang sumuko, poprotektahan niya siya. Naanting naman dito si Euphemina sa mga sinabi ni Rigas. Galit na sumisigaw at sinasabi ni White na nabubuhay ba siya sa kanyang hitsura. Ang magandang mukha na yon ay para lang makakuha ng proteksyon sa mga lalaki, tama ba? Huwag magtago sa likod ng mga lalaki na lumalakas ang lakas kapag lumalaban. Biglang nahiya si Euphemina sa pinagsasabi ni White, at tinatanong ni Rigas kung isa ba yung papuri o isang insulto. Galit na sinasabi ni Euphemina na hinuhusgahan niya ang kanyang hitsura at minamaliit ang effort niya, kaya halatang insulto yun. Kalimutan ang quest, kailangan niyang patunayan ang kakayahan niya sa babaeng yan. Sinasabi ni Locke na patuloy itong nagpapatawag ng mga kalansay na sundalo. Ang Immortal at Necromancer unit na biglang sumali, at patuloy na nagpapatawag ng mga kalansay. Sinasabi ni Scott na ang Overgeared Kingdom's reinforcements ay kaharap kila White at Black. Pag natalo sila dito, lalago si Agnes nang hindi mapigilan. Hindi naman namamalaya ni Agnes na may umatake na pala sa kanya sa likod. Nagtataka at napapatanong si Locke kung bakit sila naging mabilis. Sinasabi ni Scott na Death Knight yan ni Beredin, dahil isa lang ang kinokontrol niya, mas matalas pa ang mga galaw nito. Sinasabi ni Locke na dumarami na naman ang kalansay, at patuloy na lumalaki ang pagkatalo ng kanilang tropa. Masama talaga ang kutob niya dito, sumisigaw at sinasabi ni Scott Locke. Pagsamahin niya, sa likod niya, may nanunood sa isang screen. Ito pala si Beredin na nanunood sa malayo, at sinasabi nito na ang God of War ay hindi ganyan. Hindi ba dapat mag-adapt siya depende sa attributes ng kalaban, para karapat-dapat sa titulong yun? Pag-aralan niya ito ngayon habang kaya niya pa, kahit na hindi niya alam kung gaano katagal aabutin niya, upang muling itayo ang kanyang hukbo. Sa isip-isip ni Ares na tahimik niyang itinayo ang kanyang mga puwersa at tumalon lamang kapag pinaburan siya nito ng mga bilang. Tingnan nila kung sino ang mananalo, Beredin, kung makakapagtiis sila hanggang dulo, mananalo sila. Yan ang sabi ng God of War's instincts, na palibutan si Greed na mga yelo, at nawasak ito, at sa isip-isip nito na kahit na magpadala ang Transcended Link ng maraming sword energies, ang lakas ay napakalakas na halos isang finishing move. Kaya hinihintay niya ang sandaling hamarang si Agnes gamit ang isang Lich Shield at gamitin ang Death Knight. Ngunit sinunog niya ang Transcended Link ng apoy at sinaktan siya ng pagsabog ng yelo.
Isang double casting leech na nagcha-charge ng mag-isa, at sinong mag-aakala? Sinasabi ni Agnes na nasa sabik at gumagamit ng mga item dahil lang natapos ang debuff. Nakakaawa, si Kraugle, na natalo sa isang tulad niya, ay kailangang harapin sa lalong madaling panahon. Mamatay na lang, pasugad na si Grid at sa isip-isip nito na may darating na malaking bagay. Baka mamatay siya bago niya pamatamaan si Agnes, walang immortality, at ang kanyang HP ay bumaba pabalik sa humigit kumulang 10,000. Ang tanging pagpipilian na natitira ay ang Darkenang. Duration, 5 minuto, cooldown, 12 oras, umatake na ang leech, at tinamaan nito ang kanyang mga skeleton. Sinasabi ng system na nagdulot ka ng 1,670 pinsala, 1,910 pinsala, at 1,940 pinsala. Sinasabi ni Grid na kung may problema siya, kalabanin niya siya. Hindi siya pupunta sa mga kampanya. Sinasabi ni Agnes na hinahamon niya ang isang low HP necromancer sa isang 1 versus 1, isa siyang bastos. Dahil ba sa ipis siya, gumawa si Agnes ng Flame of the Underworld. Galit na sinasabi ni Grid na lagi niya siyang tinatawag na ipis. Ginamit ni Grid ang control, hindi makalapit sa gumagamit ng kasanayan sa loob ng 3 segundo. Nagtataka si Agnes kung bakit hindi siya makagalaw. Sa parehong oras, sa Reinhardt, sumisigaw si Lowell at sinasabi nito na Grid. Bakit ang reckless niya? Kung magpapatawag lang siya ng pangalawang puwersa tulad ni Piaro na may Night Summon, ang laban na ito ay madaling matatapos. Maaari niyang mawala ang lahat ng kanyang binuo na reputasyon, ngunit siya ay lumalaban mag-isa. As expected sa hari na pinili niya, ang embodiment talaga ni Grid. Bilang isang duke at isang hari, patuloy niyang pinipigilan ang kanyang tunay na pagkatao para sa lahat. Ngunit sa ngayon, ang kumokontrol sa kanya ay ang kanyang pangalan, na Grid. Kung ano ang nakikita niya, habang sinusubukan niyang patunayan ang kanyang sarili sa mundo. Siya lamang ang malakas na kalaban sa dulo ng kanyang espada. At may kaunting sorpresa na buhay pa ang isang bug na akala niya ay durog niya na. Sinasabi ni Grid na kahit ipis kumikiliti pag naapakan. Si Grid ang naging pangalawang tao na nag-iwan ng impresyon kay Agnes pagkatapos ni Kraugle. Nakangiting sinasabi ni Agnes na lalabas siya ng todo dahil lang sa isang simpleng metapora. Ang kabaliwan na yon ay tiyak na kabilang sa panig na ito. Biglang may nagliwanag, at biglang nagtaka dito si Grid. Matalim ang titig ni Agnes at sinasabi nito na kung gusto niya, retratuhin niya siya ng maayos. Pinatawag na ni Agnes ang kanyang leech na si Mumed.